Okay, for this first video, i-explain ko yung basics ng lesson na to. So, dito ko ituturo yung how you can use yung periodic table natin effectively. Yung eto. How we can use this effectively. Then, I will teach what is covalent compound, what makes them a covalent compound, what is an ionic compound, and what makes them an ionic compound. And what are metals and non-metals. Yan. So, first is sa hindi, sa non-metals and metals. So, sa metals, ano nga ba tong metals na to? Bale, ang metals na to ay, from this periodic table, ay etong side na to. Yung after, yung ditong side na to, pero hindi kasama si pink. So, like si orange hanggang si, dito. Basta yan. Kasi tong hagdan na to, yung pink, bla 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 bla, yan ang ating, yan ang ating non-metals. Okay? So, yon. So, from aluminum, tin, plasmos, livornium, hanggang lithium, hanggang francium, tapos ito rin, those are all metals. So, what makes them metals? Yung metal sila dahil sila, metal sila dahil meron silang positive charge. Kapag positive charge, ang tawag sa kanila ay cations. So, metals are also called cations. Okay? Kasi nga, meron silang positive charge. Yun lang yun. Tapos, yung non-metals naman, these have negative charge. Okay, wait. Tingnan muna natin sa metals. Tingnan nyo lahat yan. Lahat sila positive. Basta, yan, kita nyo. Lahat sila positive. Tapos, yung non-metals naman, lahat sila, wait. Okay, dito sa periodic table na to, hindi sila lahat negative. Pero, ini-indicate nila na negative charge siya. Kasi, i-explain ko later. So, this means na negative charge. They are called anions. Ayan. Dito kasi, makikita nyo na may positive charge sila mm. But, always look sa numbers na to. Kita nyo yan? Yung 3, 4, 5, 6, 7. At ito yung 8. Ibig sabihin nun, yun yung electrons na meron sila. Tapos, kunwari, 5 electrons yung meron sila. Si nitrogen hanggang antimony, lahat sila may 5 electrons. So, ibig sabihin, ang charge nila ay negative 3. Bakit? Kasi kulang sila ng 3 electrons. Bakit? Kasi para makabuo ng para makompleto natin yung isang element, kailangan meron siyang 8 electrons. So, disclaimer, sa mga charges na to, kahit wag nyo nang isulat tong mga to. From, dito lang sa hagdan yan, hagdan. So, yan, 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 yan lang. Yan lang yung non-metals natin. Kapag 3A ang nakalagay, ibig sabihin, 3 ay, dito na pa. Mali ako. Yung pink pala na to ay called semi-metals. Okay. Semi-metal sila. So, kay carbon, phosphorus, selenium, iodine, eto carbon, ayan, yan ako na lang. Carbon,
N, P, O, S, S, E, F, C, L, B, R, I, A, T, T, S, H, E, hanggang O, G. Lahat yan non-metals. Tapos, kasama rin sa non-metals si hydrogen. Tandaan nyo na lang. So, going back, dapat okay. Kunwari, di ba? 4A. Ibig sabihin yan, si carbon, meron siyang 4 electrons. So, kulang siya ng 4 kasi may 8 pa siya. Kasi kailangang 8 para makumpleto siya. So, ang charge niya ay magiging negative 4 na makikita nyo. Ayan, negative 4. Ay, eto pala. Sorry. Negative 4. Yan. So, bale, ang charge nitong C ay negative 4. Etong VA and T ay negative 3. Ito namang OSSE, negative 2. Etong FClBrIATTS ay negative 1. Tapos ito, 0. Kasi kompleto na sila. Okay? Okay. So, from anions, alam na nating ito yon. Ito ang ating anions, mga nonmetals, pati si hydrogen. But, we have also something called polyatomic anions. Ito naman yung makikita natin sa baba. Ito. Ay, shit. Nasa yung ano? Kaya, eto. Yan yung nakikita natin dito. These are called polyatomic anions. Okay? Okay. Basta tatandaan nyo, anion siya kapag nakita nyo negative yung charge niya. Pero meron tayong polyatomic cations tulad na neto ni ammonium. Okay? So, meron tayong polyatomic anions, tas meron din tayong polyatomic cations. Sa bonding or sa writing and naming ionic and covalent compound, parang tinitreat natin sila as one element. Ito mga polyatomic cations at polyatomic anions. So, madidiscuss naman yan later. So, yun lang. Now, going back sa periodic table, kailangan yung malagay yung charge sa periodic table yung sa mga metals. Kasi kakailanganin nyo siya. Like, tignan nyo yung ginawa ko. Parang ganyan siya. Isasend ko rin naman to. Tapos, tandaan nyo lang na dito sa 3, dito sa 4, 5, 6, 7, pag sa 4, negative 4 siya. Pag sa 5, negative 3. Pag sa 6, negative 2. Pag sa 7, negative 1. Tapos sa 8 is 0 lang. Okay? Kailangan nyong masulat yan kasi kakailanganin nyo siya sa quiz. So, tapos if naguguluhan pa rin kayo kung sino yung mga semi-metals, non-metals, at metals, ito lang yon. Ang mga semi-metals ay yung pink na yan. Yung B, S, I, G, A, S, S, B, T, E, P, O. Tapos yung mga nasa kabilang hilera ng hagdan, all are non-metals na, pati si hydrogen. Tapos yung iba, metals na. Okay, next video.